Panginoon. Hallelujah. Praise God. Salamat sa pagpapala ng Panginoon. Pinaulan niya. Ibig sabihin, ibubuhos niya yung kanyang presensya ngayon. Amen. Ayan po. May gusto po ako sa inyong basahing verse. Natagpuan po sa Awit chapter 42. Sabi po rito, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo, O Diyos, ay sumamba? Sa verse 7 hanggang 8, ang dagat na kalaliman, pakinggan na tumuugong, at doon ay maririnig, lagaslas ng mga talon. Ang katulad, nagagalit, malalaking mga alon, na sa aking kaluluwa ay ganap na tumatabon. Ibig sabihin po, anuman po yung kalalagayan natin, anuman po yung dinaramdam natin, may bigat man sa ating kaluluwa, ito po ang ating awit. Nawa ang pag-ibig ni Yahweh ay mahayag araw-araw. Gabi-gabi, siya naway purihin ko at awitan. Dadalangin ako sa Diyos na sa akin ay bumubuhay. Sa awit 63, O Diyos, Ikaw ang Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging Ikaw nga ang hinahangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo'y ikay aking mapagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa ay tunay na masisihan, magagalak na umaawit ng papuring iaalay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa hapon pong ito, tayo po'y nagkasama-sama upang purihin, sambahin ang ating dakilang Diyos, upang siya'y ating maranasan, upang makilala pa natin siya. At sa oras pong ito, may mga nakahanda po mga awitin, kaya ibukas po natin ang ating puso, ang ating isipan, at kagaya ng sabi ng Panginoong Hesus, makinig ang may pandinig. Tayo po'y maaaring sumamba ng may pagtaas ng kamay, may pagluhod, ng may pagluha, ng may pagsasaya, sapagkat ang ating Diyos ay buhay at siya ay dakila. Maaari po ba tayong tumayo sa oras na ito? Panginoon, ang daladala namin pangalan sa oras na to, hindi JCOD, hindi MGC. Ang daladala namin ay ang banner ng Panginoong Hesus. Ang daladala namin pangalan ay pangalan ng Panginoong Hesus, siyang aming hari na nabuhay na maguli, siyang matagumpay, siyang muling nabuhay at siyang babalik, O Diyos. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, sa aming pananambahan, kung paano po yung awitin ng mga awit, O Diyos, na binasa namin kanina, na asaing dinawa ng aming kaluluwa na maranasan ka. Panginoon, muli namin binubuksan ng aming puso. Matagpuan mo nawa ito na kagaya ng matabang lupa. Bungkalin mo, Panginoon. Palambutin mo, Panginoon, na sa handang tumanggap na yung mga salita na iyong presensya, handang makaranas, Panginoon, ng iyong pagkilos. Kaya sa oras na ito, amin Diyos, kung paanong batis na sariwang hinahanap ng usa, gayon ka, O Diyos, hinahanap ng aming uhaw na kaluluwa. Magparanas ka, Panginoon. O banal na Espiritu, magparanas ka, Panginoon. Marami po salamat. Tanging sa'yo lahat ng papuri at pagsamba, pagdakila, tanging sa'yo lamang. Ito'y aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Hello. Makaupo na po muna tayo, saglit. Hapon pa no? Dapat gabi, dapat night. Kasi ito ay Night of the Holy Spirit. Hindi po ito program na normal na ginagawa natin sa church.
Dire-diretso lang po ito. Pagka tumagal ito siguro ng 2 oras, matagal na eh. Ano po? Ang pakiusap ko lang sa lahat, pagdating natin ng worship, ganito po siya ipinopokus. Ipopokus nyo at ang isip mo wala dyan sa katabi mo. Nasa Panginoon mismo. Nasa Holy Spirit mismo. Kasi sayang pag hindi nyo siya na-meet. Pagka nakakaramdam kayo ng mga bagay na madalas niyang gawin sa maraming mga nagtitiwala sa Kanya, gawin nyo lang. Hayaan nyo lamang siyang mag-flow. Hayaan nyo lamang kumilos siya ng kumilos. Mayroong mga nakaka-receive ng mga gifts kagaya ng speaking in other tongues, magsasalita ka ng iba't ibang wika. Yung iba natatakot pagka dumadating yun sa kanila. Huwag po kayo matakot kasi iyon po ay favorable sa iyo. Para talaga sa iyo yon. Ano ba ang gamit nun? Iyon ay personal na pakikipag-usap sa Diyos ng isang Kristiyano. Spiritual na pakikipag-usap. Pangalawa, minsan may nakaka-receive ng spirit of discernment, spirit of prophecy. Yung mga ganoong mga gift. Basta hayaan ninyo na mag-flow ang Holy Spirit. Mararamdaman nyo yan. Mag-i-enjoy kayo sa Holy Spirit. At pagka siya'y kumikilos na, sabi ko nga, wala munang pansinan. Huwag nyo munang pakikialaman yung katabi nyo. Kung minsan may tumitili na katabi, huwag nyong intindihin yon. Ang intindihin nyo yung inyong sarili. Minsan may umiiyak, hindi ko alam kung mangyayari yun dito. Minsan may umiiyak, bayaan nyo lang siyang umiyak. Basta ikaw, nakapokus ka doon sa Holy Spirit. Nakapokus ka sa Kanya. Yun lang. Yun lang talaga, siya lang. Okay, pwede na tayo mag-umpisa? Pwede na ba kayo? Na ma-encounter nyo ngayong gabi, ngayong hapon, ang Holy Spirit? Oo. Siya ang pinaka-neglected sa tatlo. Neglected person sa tatlo. Ang the Holy Spirit. So, mag-uumpisa tayo. Wala ditong sasayaw na, ang tawag doon, magtatamburin, yung mga ganon. O kaya ay magpapasyo o didi pa dyan o whatever. Wala tayong ganoong gagawin ngayong hapon. Ang gagawin lang natin, ipi-please lang natin sa pamamagitan ng worship ang the Holy Spirit. Kasi mahabang panahon lagi siyang neglected. Lagi siyang hindi naaalala. Samantalang siya yung lagi mong kasama. Pwede tayong tumayong lahat. Ulitin ko, ikaw at ang Panginoon ngayon, ikaw at ang Holy Spirit, ikaw at ang Diyos. Wala tayong ibang gusto kundi siya. Pigit mo ang iyong mata. Hayaan mong kumilos siya. Nandito po siya ngayon. Hello. Sabik na sabik siya sa'yo. Yun ang totoo. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Follow me now. Hallelujah. I need your anointing. Come in your power. I Love you. Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I grow to
Holy Spirit. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I need your power and you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. Taas mo yung kamay sa Your Panginoon. power and you. Sambahin mo siya. Nothing compares to this Oh, place glory to where I can Jesus. see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship Oh, the glory of your presence. taas mo ang iyong kamay sa Panginoon. We are thankful. Give you Reverence. So our eyes to your rest, and be blessed by our praise as we glory in your of your presence. Tayong lahat. We are thankful. Give your reverence. So our eyes to your rest,
exalt the Lord. I exalt thee. Purihin mo ang Panginoon. Hallelujah. I exalt thee. The Holy Spirit is here. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. Glory to Jesus. I exalt thee. Oh, glory. I exalt thee. We glorify your wonderful name. I exalt. Tinataas ka namin, O Diyos. Ikaw lang, sa lugar na ito. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee. Hallelujah. I exalt thee. Hallelujah. I exalt thee. Oh, glory. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. Oh, we glorify your wonderful name, Lord. Glory to Jesus. Oh, hallelujah. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Hallelujah. I exalt thee, Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory, glory, glory. We glorify your name, Lord. Arise, Lord. Arise, Lord. In Jesus' name. I exalt thee. Yes, Lord, we exalt you. I exalt thee. Hallelujah. Glory to Jesus. I exalt you, Lord. Hallelujah. Oh, glory.
Glory to Jesus. I exalt thee. Itaas mo ang pangalan ng Panginoon. Exalt thee. Oh, glory to Jesus. Oh Lord, Glory to Jesus. Glory to God. Hallelujah. I Oh, we glorify your wonderful name, Lord Jesus. I exalt thee. Oh, Jesus. I exalt thee. I exalt thee. Itaas mo ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Itaas mo siya. Itaas mo siya. Itaas mo siya. Nandito ang Espiritu ng Diyos ngayong hapon. I exalt Oh, glory. Oh, glory. I exalt thee. Jesus. Oh Oh, Lord. We glorify your name. Glory to Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, glory. Glorify your name, Lord. Jesus. Jesus. Jesus.
siya. Oh, glory to Jesus. Give Oh, sa glory krimihan. and honor and praise unto Oh, His sa tapanan. name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name Glory to but the Jesus. name We of glorify your name, oh Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of glory. And worthy of He's honor. worthy of honor. And worthy of power He's worthy and of all power. praise. Jesus. Hallelujah. Sukra mahaya masiti tipikyanda. Lukromuhuto ko. Yigyara basiti tipikiri bisika mahanda. Lukra mahaya masiki. Lumis sikripi handa. Yugra mahaya masika ramahanda. Yo. Yo man. Lukyana. Yo. Yo. Lord. Glory. 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 Hallelujah. 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 Oh, we magnify your name, Lord. We glorify your name. Hallelujah. Oh, glory. But the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. Matagal naming hinanap ang presensya mo, Panginoon. Ngayon, hindi mo kami binigo. Natagpuan mo kami. Natagpuan mo kami, Lord, in Jesus' name. At hindi namin sasayangin ang oras na ito. Oh, no other name, hallelujah, no other name. No other name. No other name but the name of Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. We glorify your wonderful name, Jesus. Oh, glory. Oh, glory. Hallelujah. Oh, glory. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, we glorify your name, Lord. Salamat hindi mo kami binigo. Oh. Napakarami mong gustong gawin sa amin. At ngayon, dakilang Diyos, magagawa mo na, Holy Spirit. Magagawa mo na sa amin. Pinubuksan namin ang aming buhay sa iyo. Hallelujah. Gawin mo yung gusto mo sa amin ngayon. Oh, in Jesus' name. 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 Purihin mo ang Diyos. Hallelujah. Purihin mo ang Diyos. Purihin mo siya na purihin.
Espiritu ng Diyos. Yun o, gustong gusto ka niya, kapatid. Gustong gusto ka niya. Mahabang panahon na gusto ka niyang makasama. Marami siyang gustong sabihin sa iyo. Marami siyang gustong gawin sa iyo na siguradong sa ikabubuti mo. Oh Jesus. Sukra mahaya masititipikyara basata kapahan. Oh, glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Sukra mahaya masititipikyara basata. Huwag kang matakot. Ang Espiritu niya ay nagmamalasakit sa iyo. Ang Espiritu niya ay nagmamahal sa iyo. Gustong gusto ka niya. Gustong gusto ka ng Espiritu ng Diyos. Oh, hallelujah. Sukra mahaya masututupo. Sukra mahanda iya masaka mo. Haya masitutupo. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise the living God. Hallelujah. Huwag mong titignan ang katabi mo. Hallelujah. Gusto kang makausap ng Panginoon ngayong hapon. Gustong gusto ka niya. Tandaan mo ito. Gustong gusto ka niya. Ikaw lang. Hallelujah. Bigyan laya mo ang sarili mo sa Espiritu ng Diyos. Bigyan laya mo ang Espiritu mo sa Espiritu ng Diyos. Dahil ngayong hapon, nagkatagpo kayo. Oh, hallelujah, sabik na sabik siya sa iyo. Oh, glory to Jesus. Oh, Jesus. Panginoon, ngayong gabi, ngayong hapon, wine-welcome ka namin sa aming buhay. Tinatanggap namin ang presensya mo. Wala talagang hihigit sa iyo. Ikaw talaga ang kaligayahan namin, Panginoon. Walang iba. Ang presensya mo lang, Panginoon. Yan ang totoong nagpapaligaya sa amin. Yan ang totoong nagbibigay ng lakas. Yan ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Ang presensya mo. Ang presensya mo. At hindi mo kami binigo. Oh, glory to Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, glory. Glory to Jesus. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Glory to Jesus. Malakas na palakpak sa Panginoon. Glory to Jesus. Oh, Holy Spirit. Glory to Jesus.
Upo muna po kayo. Hindi pa tayo tapos. Anong pakiramdam na kasama mo ang Holy Spirit? You know, matagal itong nawala. Ano po? Sa maraming simbahan ngayon, ano sila, after lamang sila talaga sa program na gawain. Pero yung pananabik ng Espiritu ng Diyos sa atin, hindi natin mamit. Nung mamatay ang Panginoong Yesus, 40 days siyang kasama ng kanyang mga alagad. Nung 100 disciples doon sa Jerusalem. At paulit-ulit binanggit sa kanila ng Panginoon, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. You will receive power. Sabi niya ganon. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Kabilin-bilinan sa kanila ng Panginoon yun. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. When the Holy Spirit comes on you. Gustong-gusto ng Panginoong Yesus na ibigay sa atin ang Holy Spirit kasi iyon din ang kamukhang-kamukha niya. Dahil ang Holy Spirit, kung papaano kakamahal ni Jesus, yun din ang pag-ibig na mayroon ang Holy Spirit sa iyo. At yung salita ng Panginoon na yun, tumanim yun sa kaloob-looban niya. Pumasok yun sa kaloob-looban ng mga alagad, nung mga disciples at saka nung 100 disciples. Pumunta sila sa Jerusalem, doon sa tinatawag na Upper Room. At doon sa Upper Room, 1 linggo sila. Doon sa Upper Room, 1 linggo sila. Nagsama-sama sila sa pananalangin para lang nila matanggap ang Holy Spirit. Mga kapatid, gusto ko maunawaan niyo ito. Ang unang mga alagad, ang unang mga Christians, naghintay sa Panginoong Yesus o naghintay sa Holy Spirit 10 days. Walang alisan sa tayo, nananalangin sila araw-gabi. Araw-gabi, nananalangin sila. Sila'y umaawit, sila'y nananalangin. Yung pangako ng Panginoong Yesus na Holy Spirit na hinihintay nila, hindi nangyari agad ito sa loob ng 24 hours. Hindi ito dumating sa kanila sa loob ng 24 hours. Dumating ito sa kanila pagkalipas ng 10 araw. 10 araw. Gaano mo ba kinasasabikan ang Espiritu ng Diyos? Imaginein mo
kung gaano nila pinaghirapan na hintayin ang pagdating sa kanila ng Holy Spirit. Ngayon, bumaba na ang Holy Spirit sa kanila. At ngayon, sa kasalukuyang panahon, ang Holy Spirit ay nandito na, pero hindi siya matagpuan ng maraming mga mananampalataya. Yung isip kung bakit mo kailangang matanggap ang Holy Spirit, ang sabi niya dito, tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating na sa inyo ang banal na Espiritu. Kayo ang magiging mga patotoo sa akin sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Gagamitin ka niya. At ang pagdating sa iyo ng Espiritu Santo, hindi ka niya basta gagamitin nang wala kang dala. Bibigyan ka niya ng kapangyarihan. Ang Holy Spirit ang tutulong sa atin sa ministry na ipinagagawa sa atin ng Panginoong Yesus. Sabi ng Panginoong Yesus sa John chapter 14 verse 26, the helper, yung tutulong sa atin, the Holy Spirit will teach you all things. All things, hindi something, kundi all things. Ibig sabihin, hindi ka pinapayagan ng Diyos na mag-isa dito sa daigdig na ito. Ibig niya, samahan ka pa rin sa araw-araw ng buhay mo kasama siya. Hindi ka nag-iisa sa buhay, kasama natin ang Espiritu ng Diyos. Kapag nalilito ka, siya ang mag-guide sa iyo. Kapag nanghihina ka, siya ang Holy Spirit na magpapalakas sa iyo. Kapag di mo alam ang gagawin, siya ang magsasalita sa iyo. Siya yung bubulong sa puso mo. Hindi mo kailangang kayaning mag-isa. Kapag dumadaan ka sa magulong buhay ng daigdig na ito, huwag kang magtiis, may kasama ka, may bigay sa iyo ang Diyos. Yan ay ang Holy Spirit. May ginagawa na siya at marami pa siyang gustong gawin sa iyo, pero kailangan nating makipag-cooperate sa Kanya. The Holy Spirit changes us from inside. Yung mga problema mo, papaano ko pagtatagumpayan itong mga pagsubok na ito? Papaano ko pagtatagumpayan itong mga tuksong ito na dumadaan sa buhay natin? The Holy Spirit changes us from the inside. Siya yung magbabago. Kasi yung Espiritong nasa iyo, bago yan. Espiritu yan na kamukhang-kamukha ng Espiritu ni Kristo. Nang tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi na bago itong katawan mo. Hindi na bago ang kaluluwa mo, yung pa rin siya. Pero yung Espiritu mo, siya yung bago. Hindi lang siya nagbibigay ng comfort, nagbibigay din siya ng transformation. Kaya kailangan mong laging nakakonect sa Holy Spirit dahil magiging magaan sa iyo ang laban dito sa daigdig na ito. May laban po sa ayaw at sa gusto mo. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Pag ang Holy Spirit ay nasa iyo na, kapag ka siya ay kumikilos na sa buhay mo, meron iyang makikitang bunga. Meron niyang makikita. Ang sabi,
Ito ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, nalulungkot ka pa ba? Hello? Nalulungkot ka pa ba? Yung pag-ibig, hindi ko mabanggit kasi marami sa inyo umiibig na eh. Kaya lang, iba yung meaning ng pag-ibig sa kanila. Pero sa inyong umiibig sa Panginoon, alam niyo na kung anong ibig sabihin ng pag-ibig. Kaya kung ikaw ay may pag-ibig na at may kagalakan, buhay na buhay ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Meron ka pa bang takot? So ang nasa iyo ngayon ay kapayapaan. Kayang-kaya nating magtiis. Kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili, yan daw lahat ng iyan, walang batas na nakakasakop. Walang batas na nakakasakop. Walang pag-uusig na mararanasan ka mula sa Diyos. Yung mga kaloob ng Espiritu Santo, hindi ito basta instant, hindi ito overnight. Sabi ko nga sa inyo, yung 100 disciples, 10 days naghintay. 10 days sila talagang naghintay. Talagang kinasabikan nila yung Espiritu na ibinigay sa kanila, na ibibigay sa kanila dahil yung Espiritong yun din ang nasa Panginoong Hesus nung siya'y nasa pagkakatawang tao niya dito sa lupa. Yung Espiritong yun ay punong-puno ng mga kaloob galing sa Diyos. Kapag hinayaan natin na ang Holy Spirit na ang kumilos sa buhay natin, unti-unti tayong magiging kawangis ni Kristo. Kawangis ni Kristo. Ulit. Kawangis ni Kristo. Hindi kawangis ng mga politiko. Hindi kawangis ni Satanas. Kawangis ni Kristo. Yun ang dahilan kung bakit ibinigay sa atin ang the Holy Spirit. Ang gusto ng Diyos, maging kamukhang-kamukha mo talaga ang Panginoong Yesus. Christianity is not about trying harder. It is about surrendering deeper. Kapag isinuko mo ng mas malalim ang buhay mo sa Panginoon, sa Holy Spirit, mararanasan mo ang pagiging kawangis ng Panginoong Yesus. The Holy Spirit gives us power to live and serve. Alam nyo, sa paglilingkod sa Panginoon, maraming challenges dito. Kahit nga worshiper ka lang wala kang hawak na ministry, ang daming challenge. Maraming pagsubok na dadaanan ka. Kapag wala sa iyo ang Holy Spirit, aayaw ka. Mula sa pagiging pastor, hanggang pagiging manggagawa, hanggang sa pagiging worship member or leader, o kaya ay anumang ministry meron ka dito, ang challenge nandyan lagi. Bakit? Kasi may demonyo. Ang gusto ng demonyo, huwag kang magtagumpay. Pero paano kanya pagtatagumpayan kung ang Holy Spirit ay nasa iyo? Sa Acts chapter 1, verse 8, ang sabi, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Dumating na nga yung Holy Spirit at nandito siya sa atin ngayon. Hindi na naulit yung nag-anyong dilang apoy nung araw, kundi lahat na ng mga alagad na napatungan ng kamay, mayroon na silang Holy Spirit nung panahon na yon. Ngayon naman, lahat ng mga Kristiyano na nakaunawa sa pagka-Diyos ni Kristo, tinatanggap nila ang Holy Spirit.
Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yung kapangyarihang ibinigay niya sa iyo, ibinigay na po ito sa iyo. Power para magmahal sa mga taong gusto nating maligtas. Tsatsagain mo talaga sila. Power, kahit na masakit sa iyo, kaya mong magpatawad. Power para tumayo sa tama kahit nag-iisa ka. Kahit na milyon ang offer, gawin mo lang yung mali, tama pa rin ang pinipili ng mga kinaroroonan ng the Holy Spirit. Power para mag-serve sa Panginoong Yesus kahit walang kapalit. Naalala ko, noong kami ay nag-conduct ng seminar para makakuha kami ng mga manggagawa na maglilingkod sa Panginoon na ang assignment ay sa pulis. Sa pulis. Sa pulis. Meron kasi tayong Bless Our Cups Ministry. Mga matured Christian yung pinipili namin para hindi kasi biro ang ugali ng mga pulis. Hindi mo alam kung kailan kanila pagtitripan. Medyo mabagsik talaga ang kailangang mayroon ka pagka nandudoon ka sa kanila at nag-share ka ng gospel. At nagulantang ako nung, ano bang mababaw na salita na nagulantang? Oo. Nagulat ako. Isang grupo ng mga pastor, hindi ko nasasabihin sa inyo kung saan, para hindi nyo mahulaan kung sino-sino sila. Pero mga pastor po ito. Mga dekalidad na pastor. Sabi ko, ako'y may ipipresenta sana, mga kasamahan ko kasi sila kung papayag kayo. Sabi ko, inilatag ko yung ministry natin sa police ministry, yung Bless Our Cups ministry. Unang taas ng kamay, nung isang pastor na babae, nakilala ninyo, ng iba dito, hindi nyo lahat. Nagtaas siya ng kamay, Pastor Tom, sabi niya sa akin, ano yon pastora? Sabi ko yan, magkano naman ang aming sweldo dyan? Ako'y nabigla. Nabigla ako kasi wala akong dala Oo. Kasi kami ay nagmi-ministry kahit saan. Hindi pera tinitingnan namin. Ang tinitingnan namin ay yung kaligtasan ng tao at ang pangalan ni Kristo. Tapatan po, hindi po kami tumitingin sa kung magkano. Ang tinitingnan namin ay papaano kami maglilingkod sa Panginoon kung hindi naman iniuutos ng Panginoon. Nang tanungin niya ako kung magkano, lahat sila, oo nga. Lahat ng pastor sabi, oo nga, hindi pwedeng basta ganyan lang yan. Tumigil na ako. Umupo na ako at sabi ko, pasensya na kayo. Nagpo-promote lang ako ng isang ministry. Kung hindi kayo pwedeng walang bayad, hindi kayo para dito. You see? Magse-serve tayo kahit walang kapalit. Ganon ang Holy Spirit. Hindi ito power para magyabang. Hindi ito power para, ito'y power lamang para talaga mag-serve sa Panginoong Yesus. The Holy Spirit empowers ordinary people to do extraordinary things for God. Yun po talaga siya. At hindi pinag-uusapan dyan kung magkano ang matatanggap mo. Yung bang ikaw ay sinamahan ng Espiritu Santo, kagaya ng sinasabi ko, ang kaligayahan ko ay ang presensya ng Panginoon. Yun ang kaligayahan ko. At yan ang kaligayahan ng mga nakay Kristo. Marami naman akong kakilalang tao. Bandami talaga nilang pera. Pero hindi sila
maligaya. Hindi nila nararanasan ang nararanasan ko. Minsan, ang presensya ng Panginoon, sasamahan niya ako, 10 o'clock ng gabi, matatapos kami, 3 o'clock ng madaling araw. Enjoy na enjoy ako sa presence ng Panginoon. Para ding yung mga yung naglalaro, eto na naman si Pastor, yung mga addict sa Mobile Legend, mag-i-start yan ng 7 o'clock ng gabi, alas 3 na ng madaling araw, hindi pa tapos. Pagkatapos, masakit ang ulo nila. Ako, hindi problema sa aking mapuyat ako sa presensya ng Panginoon. At alam kong gusto nyo ring maranasan yon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. The Holy Spirit is not far. Hindi siya malayo. Basta tinanggap mo si Kristo. Ano nga ang sinasabi ko lagi pag tinanggap mo si Kristo? Nasaan si Kristo? Nandito siya. Tinanggap mo siya sa iyong puso. Nandito siya sa iyo. Kaya ang Holy Spirit makakatira sa iyo dahil nasa iyo ang Panginoong Hesukristo. So hindi siya malayo. Hindi siya reserved para lang sa mga pastor at mga leader. Para ito sa lahat ng tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. He is for everyone who believes. Sino dito ang hindi pa sumasampalataya sa Panginoon? O di kayong lahat ay gustong-gusto ng Holy Spirit. Ang tanong ngayon ay, hindi may Holy Spirit ka ba? Kundi ang tanong ay, gusto ba natin ang Holy Spirit na mamuno sa ating buhay? Sabihin natin, gusto ko ang Holy Spirit ang mamuno sa aking buhay. Ipikit mo ang iyong mata. Holy Spirit, pumasok ka sa puso ko. Maghari ka sa akin. Pamunuan mo ako. Sa pangalan ni Jesus, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama sa langit. Ayon sa Gawa chapter 2, di na po, tapos na. Ang bagal ko mag-instruct eh. Sa Gawa chapter 2, nagkatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ng maraming tao na mangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Kaya dapat malaman ng buong Israel sa verse 36 na itong si Jesus na ipinapo sa krus ay siya ring ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpagbautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo at sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, ang Holy Spirit para sa iyo. Para sa iyo. Para sa iyo. Dahil ikaw ay tinubos ng dugo ni Kristo, kung tinanggap mo na si Kristo at nagpabautismo ka na, sino pa dito ang hindi nababautismohan sa tubig?
Lahat ba kayo nabautismuhan na? Oo. Mukhang nabautismuhan yung iba sa inyo ni Mang Emeng. Kung nabautismuhan na kayo, talagang tatanggapin ninyo ang Holy Spirit. Sabi dito, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masasaya at may malilinis sa kalooban, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dadaragdag sa kanila, idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. So, nasa inyo na nga ba talaga ang Holy Spirit? Magpipira-piraso tayo ng tinapay. Tawagin natin yung inyong mga tagapangasiwa dito. Na-enjoy nyo ba ang presence niya? Hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin siya eh. Tumayo tayong lahat. Aming Diyos, nandito kami sa iyong hapag. Nandito ang tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoong Yesus na tumanggap ng lahat ng parusang dapat sana ay amin. Aming Diyos, patuloy naming kinikilala ang kabutihan mo sa amin na kahit kami nagkasala, pumayag ka na mamatay ang Panginoong Hesus para sa amin, lahat ng sumpang para sa amin, inako niya nung siya'y nakapako doon sa krus. At ang tinapay na ito ay simbolo noon. Ngayong oras na ito, hayaan mong makita namin ang kadakilaan ng iyong anak. Tiniis niya ang lahat para kami magkaroon ng buhay na ganap at masagana. Pagpalain mo ang tinapay na ito na simbolo ng kanyang katawan. Tinatanggap namin ito na may paggalang sa iyo, pagkilala at pananampalataya. Tanggapin natin. Taas natin ang saro. Itinataas namin, Panginoon, ang sarong ito. Simbolo ng dugo ng Panginoong Hesus na tumigis sa kanyang katawan nung siya ay hulihin at ipako sa krus. Ito'y simbolo ng dugo ng Panginoong Hesus.
dugong ginamit mo para pagtibayin ang bagong tipan, ang tipan mo sa amin, ang sino mang sasampalataya sa Panginoong Hesus, hindi na siya mapapahamak, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Itinataas namin ang sarong ito na sumisimbolo sa banal na dugo ng Panginoong Hesus. At tinatanggap namin ito ng may buong paggalang. Tanggapin po natin. Manatili tayong nakapikit habang tayo nananalangin. Napakaganda ng hapag mo dito, dakilang Diyos. Napakaganda ng iyong hapag. Dito mo tinitipon ang lahat ng tinubos ng dugo ng aming Panginoong Hesus doon sa krus. Napakaganda. Nasa paligid namin ang iyong mga anghel na nakatunghay sa iyong mga anak. Panginoon, na nakapisan namin dito sa lugar na ito. Dito sa lugar na ito, aming Ama, dito mo titipunin ang lahat ng mananamba mo sa lugar na ito ng floodway, dakilang Diyos. Dito sa lugar na ito, makakasalo namin sila. Dito sa lugar na ito, makakasama namin silang sumasamba sa iyong banal na pangalan, O Diyos. Sapagkat dito, nagsasalo-salo ang mga anak ng Diyos na tinubos ng Panginoong Hesus, tinubos sa lahat ng sumpa, bunga ng aming pagsuway sa kautusan. Kaya wala nang sumpang pwedeng tumalab sa amin. Wala nang sumpang pwedeng umiral sa sino man sa amin. Lahat ng pagpapala na pinaghirapan ng Panginoong Hesus doon sa krus, sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ibinigay mo sa amin. Salamat ng marami. Salamat ng marami. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Tuloy-tuloy po tayo. Glory, oh Jesus. Glory to the Lamb. Glory, glory to the Lamb, for you are Glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our hands in praise. You're the Lamb upon the throne. Luwalhatiin natin ang Diyos. Atin siya parangalan. Glory, glory, glory. Glory to the Lamb. Glory, glory to the Lamb, for you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb
upon thy throne, and unto you we lift our hands in praise. You're the Lamb upon thy throne. For you adore you, and worthy to be praised. You're the Lamb upon thy throne, and unto you we lift our hands in praise. You're the Lamb upon thy throne. Sugaya masututupokromo gaya masito. Yan. Purihin mo ang Diyos, hallelujah. Hallelujah. Purihin mo ang Diyos, hallelujah. Usukromo huyo masiti tipikyara basa katapahatan. Hayaan mo ang kanyang kapangyarihan ang kumilos sa iyo ngayon. Oh, glory to Jesus. Isugro mo ang bigyan. Taas mo ang iyong kamay sa Panginoon. Oh, nandito ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Niyayakap ka niya ngayon. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. Oh, glory. Holy Spirit. Holy Spirit. Salamat sa iyo. And worthy to be praised. You're the Lamb upon thy throne, and unto you we lift our hands in praise. You're the Lamb upon thy throne. You're the Lamb upon thy throne. You're the Lamb upon thy throne. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Anyayahan mo ang Holy Spirit ngayong hapon sa iyong buhay. Draw me close to you. Never let me go. I lay all you down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. Hallelujah. To be
me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay all you down again. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I want. Jesus, Jesus, Jesus. You're all I want. Jesus, 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 Jesus. You're all I want. You're all I want, Jesus. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. You're all I want. Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Oh, glory. Oh, glory to Jesus. Help me know you are near. Ang Espiritu ng Diyos na nararanasan mo ngayong hapon. Hallelujah. Sabik na sabik siya sa'yo. Gustong gusto ka talaga niya. Hallelujah. Hallelujah.
Hindi mo lang alam, yakap-yakap ka niya ngayon. Hallelujah. Gusto niya. Sukra mahaya masikrimihanda. Loya makramaha. Dikrimihindik yanda. Logya kramba haya masiti kipigyanda. Suru mahaya masata tapahanda. Lokra mahaya maknindigan. Sonda kyara masata tapahara masikrimihanda. Suru musik. Oh, Jesus. You're all we want, Lord Jesus. Ikaw lang ang gusto namin. Oh, Jesus. 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 You're all I want. Taas mo ang iyong kamay sa Panginoon. Hallelujah. Purihin mo siya. Purihin mo siya. Hallelujah. Oh, glory. Oh, glory to Jesus. Oh, glory. Ikaw ang itinataas namin. You're all I want. You're all I want. You're all I want. You're all I want, Lord. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Oh, glory. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Glory to Jesus. Oh, we glorify your name, Lord. Oh, tinataas ka namin. Pinapupurihan ka namin. Walang iba, Lord. Ikaw lang. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory. 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 Glory to Jesus. Hallelujah. Usakra mahaya masata tapahada kakantan. Hallelujah. Jesus. 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 Oh, hallelujah. Oh, glory to Jesus. Usakra mahandag yapakrumo-hundi. Napakabuti mo, Ama. Napakabuti mo. Oh, napakabuti mo sa amin. Oh, hallelujah. Hindi mo kami kinalimutan. Tuloy-tuloy ang pagpapala mo sa iyong mga anak. Oh Lord, ni hindi man lang sumagi sa isip mo, Panginoon, na kami ay iwan. Hallelujah. Ni hindi man lang sumagi sa isip mo na kami ay pabayaan. Ang nasa isip mo, kami ay lagi mong samahan. In Jesus' name, palakpakan natin ang Diyos. Malakas na palakpak sa Panginoon.
8 verse 31, ano pa nga ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili nga niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sino makapaghaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Pumalakpak ang mga hinirang ng Diyos. Sino ang makapaghaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. At sino ang hahatol upang sila nga ay parusahan? Si Kristo ba na namatay? Ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanang trono ng Diyos upang mamagitan para sa atin? O sino nga ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kagutuman? Ang kapigatian? Ang pag-uusig? Ang kahirapan o panganib o kamatayan? Ayon sa nasulat, hindi sa lahat ng ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Tunay nga po mga mahal kong kapatid, we are made more than conquerors dahil sa Kanya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang maanghel man o ang pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan man o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na masagana niyang pinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Itaas po natin ang ating kamay. Panginoong Jesus, salamat sa iyong dakilang sakripisyo na sa pamagitan na yung ginawa doon sa krus ng Kalbaryo na buksan ang walang sukat paglagyan na biyaya ng Diyos. Ay sa iyong salita, Panginoon, binuhos mo ng masaganang iyong pag-ibig nang binuhos mo sa amin na yung banal na Espiritu at ito'y tunay naming nararanasan. Panginoon, aming Ama, salamat sa iyong napakabuting plano sa aming buhay. Tunay nga, Panginoon, na walang nakakita, walang nakarinig o nakaisip man ng mga dakilang bagay na nilaan mo para sa iyong mga lingkod. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ang aming puso ay puno. Ang aming puso ay naktakda at handa na magpuri sa iyo, Panginoon. Ang aming response na lamang ay mamuhay para sa iyo, Panginoon. Ang tanging response na lang namin ay mabuhay para sa Kanya na nag-alay ng buhay para sa aming Panginoon. At ito ang mabuting balita, O Diyos, na sa pamagitan ng iyong katuwiran, Panginoon, kami naging matuwid. Ikaw, Panginoon Diyos, ay naparusahan kahit ikaw ay walang makasalanan upang kami mga makasalanan ay maging matuwid sa harapan mo, aming Diyos. Kaya, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ang mga nakapakinig ng iyong mga salita. Pagpalain mo ang mga tumanggap ng mga gantimpala, O Diyos, ng mga biyaya, ng mga kaloob ng banal na Espiritu, Panginoon. Ito'y mag-multiply ng maraming, Panginoon. Ito'y maging kapakipakinabang para sa iyong kaharian, Panginoon. Na sila, Panginoon, gamitin mo, O Diyos, upang magdala ng marami pang kaluluwa, O Diyos. Na sa pamagitan ng mga lingkod mong ito, makapagministeryo sila sa marami pang tao. Panginoon, sa linggo kami po ihahayo. Dala-dala po namin ang iyong atas, O Diyos, na kami pumaroon sa iba't ibang dako, O Diyos. At gawin namin alagad mo ang lahat ng bansa, Panginoon. Kami mag-uumpisa rito sa Pladue, O Diyos. Wala kaming may pagmamalaking sa amin, Panginoon. Wala kaming talento na higit sa talento na meron ng iba. Ang alam lang namin ang meron kami, O Diyos, ay yung banal na Espiritu na malaya mong ibinuo sa aming mga buhay, O Diyos. Dahil dito, Panginoon, kami matagumpay. Dahil dito, we are able, Panginoon. Dahil dito, Panginoon, pwede at kaya na namin gawin. O Diyos, sa paghayo po namin sa lugar na yon, Panginoon, selyo mo ang araw na yon, Panginoon. Idagdag mo sa iyong sarili ang mga taong maliligtas for your own glory, Panginoon. Para sa dakilang araw na yon, Panginoon. Marami sila, Panginoon, na hindi mabilang na magpupuri at dadakila sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Gawin mo ito, O Diyos, alang-alang sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Gawin mo, O Diyos. Gawin mo, Panginoon. Gawin mo, O Diyos. Palakasin mo ang aming mga bisig na sa aming paglilingkod, Panginoon, kami makapagpatuloy. Kagaya sa amin sa iyong salita sa Isaiah chapter 40, verse 31, Panginoon.
Ngunit sila naghihintay kay Yahweh, magpapanibago sigla. Sila papailan lang sa mga bundok na may pakpak ng agila. Sila tatakbo at tatakbo, ngunit hindi manghihina. Sila lakad at lakad, ngunit hindi titigil. Panginoon, gawin mo, O Diyos, yung dakilang plano sa lugar na ito. Sa buhay, Panginoon, mga lingkod mo nandirito sa lugar na ito, O Diyos. Gawin mo yung dakilang plano, Panginoon. Gawin mo, Lord God. Gawin mo, Lord God. Gawin mo, Lord God. Gawin mo, Lord God. Sapagkat nabuksan na nga po yung tabing na naghihiwalay sa dakong banal, sa dakong kabanal-banalan, Panginoon. Naging tulay ang katawan ng Panginoong Hesus upang kami malaya makalapit sa iyong banal na presensya. Hindi lang kami, Panginoon, ngunit kabilang din ang mga taong nais mong iligtas, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, 2 Timothy, O Diyos, na ito ang nakalulugod sa ating Diyos at Panginoon na nagnanais sa lahat ng tao ay maligtas. Makalam na katotohanan ito. Gawin mo, Lord God. Yung mga efforts namin, mga gagawin this week, O Lord God, pinapakonsecrate po namin sa iyo. Yung mga gagawin po namin Jericho prayer, yung mga gagawin po namin prayer chain, yung mga gagawin po namin, Panginoon, mga evangelistic efforts, Lord God. Yung amin po mga pagkausap sa mga kapitan, O Diyos, yung pag-reserve namin ng mga upuan at lahat-lahat. Yung mga taong aming lalapitan, Panginoon, unahan mo na silang puntahan, Panginoon. Even, Panginoon Diyos, yung aming pong pupuntahan sa covered course sa Block 43, O Diyos, paunahin mo na yung mabuting anghel, Panginoon. At ito yung maging kagaya ng isang piyesta, isang hapag, Panginoon, na lahat ay tatanggap, Panginoon, lahat ay pagpapalain, Panginoon, idako mo sa lugar na iyon. Dinadalangin ko, dinideclare ko, sapagkat tunay nga, O Diyos, sa iyo ang pagtatagumpay. Sabi mo sa iyong salita, tapos na, nagawa mo na, O Diyos. Kaya, Panginoon, we will work, Panginoon, not for victory, but we will work from victory, O Diyos. Sapagkat sa krus ng Kalbaryo, tinapos mo na, matagumpay ka na, Panginoon. Kaya, O Diyos, tanggapin mo po ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila na nararapat lamang sa iyo. Ikaw lamang po, Panginoon, ang karapat-dapat na tumanggap. Walang iba, Panginoon. Walang iba. Karapat-dapat ka. Purihin, sambahin, dakilaan ang iyong banal na pangalan at lahat ng namamangha, lahat na nagmamahal at lahat ng mga tinubos ng Diyos at ang lahat ng may takot sa Kanya, sumigaw ng Amen. 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 Hallelujah! Nasaya sa iyong nilikha o alina. Tayo ay sumamba sa Panginoon. Ito ang araw na Kanyang ginawa. May pag-asa, kagalahan at
Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.